everyone, magandang gabi po. Ayan, naimbag na rabii. Maya pa bengi. Ayan po, maayang gabi sa inyo tanan. So, right now, tayo po ay, of course, tapos na naman sa ating office. At natapos na yung mga ginagawa namin from the previous days. Yan, until today. Tomorrow po, it's 25. So, Christmas Day. Today, of course, it's evening. So, in a few hours, it's gonna be Christmas Eve. So, of course, mag-uumpisa na ang Noche Buena. I'm sure, karamihan sa inyo. Ayan. I'm sure natapos na rin yung simbang gabi. Ayan. Of course, meron na naman tayong another update para sa ating mga kababayan po na I'm sure magugustuhan po ninyo for the upcoming 2026 na, of course, EPS or E9 visa update. Ayan po. So, wag na natin patagalin and then explain natin, no? Ayan po. Official po na inanunsyo ng pamahalaan po ng South Korea na 80,000 number of foreign workers which is under sa E9 visa or sa EPS type of visa po. Ayan, ipapasok sa bansa sa South Korea sa taong 2026. Ayan po. Sa ilalim po ito ng Employment Permit System or simply EPS or E9 visa po. Ayan, ang desisyon pong ito ay napagkasunduan po matapos ang masusing pagsusuri. Ayan po, masusing pagsusuri sa kalagayan po ng labor market dito sa South Korea, aktual na pangangailangan ng mga kumpanya at mga ulat po mula sa lokal na pamahalaan at iba't ibang industriya po dito sa South Korea. Ayan po, matapos po ang pandemya ng COVID-19, kung maalala po ninyo, mabilis na tumaas po ang pangangailangan para sa dayuhang manggagawa. Yan, ngunit ngayon po sa pagsusuri ng gobyerno, ang malaking bahagi ng kakulangan sa manggagawa po ay unti-unti nang natabunan. Yan po, mabuti naman kung ganon. Ayan, at kasabay po neto, kapansin-pansin din po ang pagbaba ng bakanting trabaho sa South Korea, no, sa sektor ng manufacturing at saka sa construction industry. Dahil po dito, yan po, napagpasyahan po na ibalik ang bilang ng E9 or EPS workers po sa antas na mas katulad ng bago ang pandemya. So, ibig sabihin, mas marami na yung kailangan nila ngayon kumpara sa dati. Kasi before nung pandemic, medyo mataas yung number of EPS workers na tinatarget nila na quota na makuha or makakuha sila for the coming year. Yan, during that time. However, I think nabawasan yata siya after nung pandemic. But then, this time, although tawag dito medyo mahirap pa rin makapagtrabaho kasi nga dala nga ng medyo marami ding companies right now, I think kung di ako nagkakamali, medyo on and off din yung kanilang income, but then I suppose that's normal kasi hindi naman palaging ganun. I mean, hindi naman siya every month laging okay yung income ng mga companies dito sa South Korea, especially for SME type of companies, small medium enterprises po. Ayan. So, well, let's hope no na for this coming year mas magkaroon pa na mas maraming opportunity. Ibig sabihin, mas maging okay yung mga trabaho na i-offer sa mga foreign workers tulad po ng mga Pilipino, ayan, at iba pang mga lahi. Ayan po. And syempre, let's just be more tawag dito, how do you call it, positive, no? Let's stop thinking on tawag dito things that will never, alam yun, help us to improve, especially sa skills natin. Kasi kung dito po kayo mag-work sa South Korea, usually talaga dito, lagi nilang, kumbaga, check yung inyong skills, abilidad, capabilities sa klase po ng trabaho na inyong ina-applyan, definitely. Ayan po, just don't stop learning. You need to, alam mo, continuously learning and developing your skills, kung anong skills meron kayo for a certain job offer na if ever na magbigay sa inyo, definitely, kayo ay magpo-flourish. Ayan po. Sa kabuuan, 80,000 number of manggagawa po ang pinakamalaking bahagi ay mapupunta sa manufacturing sector. Inuulit ko po, sa manufacturing industry or manufacturing sector, 80,000 po ang mapupunta doon sa industriya ng manufacturing. Yan, Jejo Op, guys, sa Hanggumal, no? Ayan po, and then, sinusundan po ng agriculture na rin at livestock, construction industry, fisheries, at service industries po. Bukod po dito, may 10,000 po, no? 10,000 flexible quota rin na nakalaan upang agarang matugunan po ang hindi inaasahang kakulangan ng manggagawa sa ilang lugar o industriya po. Layunin po ng sistemang ito na maprotektahan ng parehong manggagawa at employer po mula sa biglaang kakulangan sa workforce. Ayan. Isang mahalagang pagbabago rin ang pinatutupad yan po para sa mga non-capital regions o mga lugar po sa labas ng Seoul metropolitan area. Yan, dahil mas matindi ang kakulangan ng manggagawa sa mga rehiyong ito, itataas po ang limitasyon ng pagkuha ng dayuhang manggagawa po sa mga manufacturing company mula 20% hanggang 30%.
Bukod po dito, ang mga tinatawag na U-turn manufacturing companies sa mga probinsya ay kumbaga pahihintulutan din po ng kumuha ng dayuhang manggagawa kahit ano pa ang laki ng kumpanya, at aalisin na rin ang dating limitasyon sa karagdagang bilang ng foreign workers po. Ayan, inaasahang makakatulong ito ng malaki sa lokal na ekonomiya at sa pagpapatuloy po ng operasyon po ng pabrika sa mga probinsya. Yan, para naman sa shipbuilding industry, ang pansamantalang hiwalay na quota na pinatupad mula 2023-2023 hanggang 2025-2025 no, ay magtatapos sa taong ito, this year. Simula 2026, susunod na taon po, ang shipbuilding companies ay sasailalim po na muli sa manufacturing quota. Ayan, upang maiwasan ang kakulangan ng manggagawa, bubuo ang gobyerno po ng South Korea ng isang joint task force na regular na magmumonitor sa sitwasyon ng shipbuilding sa sites at agad nakikilos kung kinakailangan. Usually talaga marami ditong foreign workers sa shipbuilding po. Lalo na yung mga Filipino, marami po nag-work dito actually. May mahalaga rin pagbabago sa sektor ng agrikultura. Pinalawak po ang saklaw ng mga sakahang maaaring kumuha ng E9 or EPS, foreign workers, upang isama ang grain at food crop farming tulad po ng palay, barley, trigo at patatas. Binawasan din po ang minimum na sukat ng ilang uri ng sakahan na maaaring kumuha ng dayuhang manggagawa. Malaking tulong po ito sa mga komunidad sa kanayunan po na nahaharap po sa kakulungan ng lakas paggawa dahil sa pagtanda po ng populasyon. Tungkol naman sa foreign domestic worker pilot program, nilinaw po ng pamahalaan ng South Korea na wala pong planong dagdagan or gawing regular na programa ang nasabing sistema. Gayunpaman, ang mga kasulukuyang foreign domestic workers ay patuloy na poprotektahan at bibigyan po ng parehong benepisyo tulad ng mga EPS or E9 workers, kabilang po ang extension ng kanilang work activity period. Binigyan din po ng Ministry of Employment and Labor na ang layunin ng patakarang ito ay hindi lamang po na ng kakulangan po sa trabaho, kundi tiyakin na ang mga Korean workers at foreign workers po ay nagkakatuwang at nagkakabalanse sa labor market. Kasabay po nito, palalakasin pa ang mga sistema para sa proteksyon ng karapatan, ayan po, pagpapahusay ng kasanayan at mas maayos po na kondisyon sa pagtatrabaho ng lahat ng dayuhang manggagawa po sa South Korea. Ayan po, ito ay isang hakbang patungo po sa isang mas patas, mas matatag po at mas sustainable na labor system po para sa lahat. Yung info natin is coming from Ministry of Employment and Labor, MOEL. That is, may meron din silang website, no? Coming from their website, www.moel.go.kr. Yan po yung Goyong Nodongbun, no? Sa Hanggumal. So, yun po. I hope makatulong yung ating info sa mga kababayan natin na gusto pong magtrabaho dito sa South Korea para sa susunod ng taon. So, ngayon po, yan, inihanda na nila yung number of workers nyo. So, ibig sabihin, bumalik na sa dati. Kasi before po ng pandemic, nasa, I think, kung di ako nagkakamali, 80,000 din during that time. But then, after ng pandemic, medyo lumiit yung number of, I think, hinahanap nila na workers for manufacturing industry. Fortunately, right now, for next year, tataas na po yung number of foreign workers ulit para sa EPS, lalo na sa industriya ng manufacturing, which is 80,000 na naman. Yan po. So, yun lang po. Yan, good luck everyone. Yan, Merry Christmas, Happy Holidays, Advance Happy New Year. Ayan po. So, I wish you well. Yan, of course, abundant blessings, good health, and wellness. What else? Of course, what else? Let's be more, how do you call it? Optimistic rather than pessimistic. At least kung tayo, kumbaga optimistic, usually, mas na ma-manifest natin yung mga good things coming ahead to our family, loved ones, even sa ating sarili po. So, yun lang po. And God bless everyone. So, this is Rina again. So, if you have questions, let me know. As long as kaya natin sagutin, we will try our best to answer your questions. And otherwise, if not, we will refer you to someone na mas nakakalam po ninyo mga question. So, huwag kayo mahiya. Tawag lang kayo sa akin, mag-text. Okay lang naman po. As long as kaya natin sagutin, depende po sa inyong mga katanungan. Yan po. Please do kindly follow na rin po ating TikTok account. We also have our TikTok account and our Facebook account, which is this one. Ayan po. So, kung gusto niyo mamasyal sa ating office, meron din tayong office which is dito. Alam niyo naman din. Yan at tawag dito, ang office natin is until 8 p.m. naman din po ng evening. So, yun lang naman po. Kita-kits tayo ulit. Tomorrow po, it's December 25. It's Christmas Day. Ayan po, inuulit ko, Merry Christmas. Ayan, sa ating mga kababayan po. Hindi lang po sa South Korea, even sa Philippines, and yung mga OFWs po na nakatira, even sa abroad, yung mga nakasubaybay sa atin. Thank you so much from the bottom of my heart. I wouldn't be grateful if it wasn't because of our fellow kababayan po. And hopefully, let's move forward for a good new year ahead. Yan, let's manifest for the best things for our loved ones pa rin.
So, yun lang po. Salamat sa inyong oras. I'll be seeing you again for another video. Kita-kita tayo ulit for another topic natin. Well, most likely the day after tomorrow kasi tomorrow po tayo sa office is naka-close tayo. But then, don't worry. I'll keep in touch with you. Kahit na Christmas po, usually sumasagot pa rin naman ako as long as kaya ng ating oras. So, yun lang po. Salamat sa inyong oras. God bless everyone. Bye! Merry Christmas!